minsan ay naimbitahan kaming mga magkakaibigan na pare sa isang okasyon na kaarawan. And years, si nanay. At sa kanyang edad ay kamangha-mangha doon, naka-wheelchair na siya. Pero maliwanag pa ang kanyang pag-iisip. Tatandaan niya pa yung mga pare na kanyang nasuportahan. Marami siya mga petsa na naaalala. Sigurado kung nakakalakad siya, sigurado sasayaw pa yun eh. Dahil kumakanta pa, no? Masayang pagtitipon. Hanggang na, ang napag-usapan namin mga magkakaibigan na pare, ikaw ba abot ka ng 100 taong gulang? Ganyan, no? Hanggang naalala namin ng isang kapatid rin namin pare, buhay pa naman si Monsignor Celso Ditan. Kung kayo ay Legion of Mary, isa siya talaga sa haligi ng samahan na yaon. Pero ano nakakatuwa kay Monsignor Ditan, sa tuwing meron siyang maririnig na contemporary niya o mas matanda sa kanyang pare na namamatay, bigla yang kinakabahan. Makikita mo nasa kapilya yan. Bakit? Pakiramdam niya kasi siya na ang susunod. 91 years old eh. Oo, namatay yung kasama niyang pare, 92 years old. So naisip niya, ako na next, 91 na ako eh. Ayan. Kaya nasa kapilya yan at mananalangin. At talagang hindi mo nahanapin kung saan. Sa kapilya mo lang siya matatagpuan. Mga kapatid, hindi po kasi talaga alam kung ano mangyayari. Kahit gaano ka kabuti, no? Kaparehas din yan sa mga taong masama ang ginagawa. Darating at darating ang katapusan. At yun ang isang bagay na talagang totoo. A truth na talagang isang katotohanan na hindi mo mapapagkakaila. Darating ang katapusan. Kahit pare, kahit laiko, naalala ko tuloy, meron kaming professor, Father Vicente Cahilig, 63 years old. He was just saying mass, nagmimisa. Hanggang sa habang nagmimisa, inatake siya ng stomach aneurysm. Hindi yun sakit sa sa tiyan. Ang tawag doon ay sakit sa abdominal aortic aneurysm. Hindi mo alam na meron ka na palang sakit nun eh. Bigla na lang pag umatake yan, biglang sasabog yung ugat at talagang wala nang lunas, patay ka kaagad, very fatal. While saying the Mass. Imagine, no? Di man lang pinatapos. Meron pang isang pare, ganun din halos ang nangyari. Kilala nyo to eh, si Father Jeff Manlapig. Siya yung host ng Kape at Kampay ng TV Maria. Habang nagmimisa, nagkakasal ha, nung ininom niya na, yung naikasal niya naman, yung mag-asawa, pagkatapos niyang uminom ng dugo ni Kristo, ilang saglit lang, inatake sa puso, patay. You will never know what will happen. Father Richmond, pagkatapos magmisa sa isang kapilya sa barangay, he was gunned down by people na hindi kilala. Bakit? Si Father Richmond ay talagang nakikipagtalastasan para ipaglaban ang pananampalatayang Katolisismo. Walang takot yan. Ayun, dahil masyadong magaling makipagdebate, pinatay siya. Merong isang pangalan, kilala nyo, Father Feloni, Luciano Feloni. Almusalita ang kanyang programa sa social media. Napakagaling na pare. Araw-araw ng pandemya, nagbibigay ng reflection. Dumating sa punto na nagkaroon siya ng parang depression. Dahil sa kanyang sakit, dahil sa responsibilidad. Last year, namatay. Meron 2 weeks ago, isang diakono sa Tugigaraw, on his way back sa kanyang lugar, kasama niya ang siyampa. Sumakay lang daw po ng ng van, UP van, pabalik. Nahagip ng napakalaking truck yung kanyang sinasakyan. Imagine, Deacon, ilang araw na lang magiging pari na. 13 years nag-aral sa seminaryo, yun lang ang kanyang kinahinatnan. Hindi man lang naging pare. You will never know kung kailan matatapos.
ang buhay na ito. Kaya nga pwede mo ipaalala sa iyong katabi. Sabihin niyo sa kanya ngayon, "Uy, hindi mo alam, baka ikaw na ang next." Diba? Pwede yan eh. Naalala ko tuloy yung isang kwento, no, ng tatlong mga demonyito. Ewan ko, na-share ko na sa inyo ito no? Final exam para maging ganap na silang mga demonyo, no? Ang tanong, ano ang iyong strategy para maparami mo ang kaluluwa sa impyerno? Nagtaas ng kamay yung isa, recitation. Sir, ang gagawin ko po, sasabihin ko sa mga tao na walang impyerno. Sasabihin ko sa kanila, para hindi sila matatakot sa mga kaparusahan. Para pwede silang magpatuloy sa mga ginagawa nilang kabuktutan. Wala namang kasing impyerno. Yun ang sasabihin ko sa kanila. Madali ko lang silang makumbinse. Kasi masarap ang buhay sa lupang babaw. Lalo-lalo na yung bawal. Sabi ng teacher nilang demonyo, galing ng diskarte mo Walang impyerno. Ayan. Yung pangalawa, nagtaas ang kamay, "Sir, ako naman po ang strategy ko, kung siya walang impyerno, sasabihin ko sa mga tao, walang langit." Na yung mga sakripisyo nila, pagdarasal nila, yung mga ginagawa nilang kabutihan, walang kahihinatnan yan. Ang buhay lang ay talagang sa lupa, kaya eat, drink, and be merry. Magpakasasa ka. Ang langit ay imbento lang ng mga pari yan. Yan. And so people, will not look forward and they will not embrace a life of holiness. Walang langit. At diyan, maraming mapupunta sa impyerno. Sabi ng teacher nila, very good yun. Kung yung isa sinabi, walang impyerno, ikaw walang langit, sigurado, maraming mga kaluluwa ang mapupunta sa impyerno. Pangatlong demonyito, "Sir, ako po, meron din akong gagawin." "O anong gagawin mo?" "Sir, ang strategy ko po ay ganito. Sasabihin ko sa mga tao, may impyerno. Sasabihin ko naman din po, mayroong langit." Napakamot yung unang dalawang demonyito. Makukontrahin pa kami. Baka mahirapan kami sa strategy namin. So nagtanong sila, bakit naman? Ang hirap-hirap na nga kumbinsihin dahil alam ng mga tao na talagang may langit at mayroong impyerno. Ito ang sasabihin ko sa kanila, sabi ng pangatlong demonyito, totoong merong impyerno at hindi mo matatanggal sa kanila yon. May langit, hindi mo rin matatanggal sa kanila yon. Ang sasabihin ko rin sa kanila, meron pa silang panahon. They still have time and there is nothing to worry about. Meron silang panahon pa. Mga kapatid, tignan nyo when your mentality is like that, meron pa akong panahon, baka hindi mo gawin kung ano ang inaasahan ng Panginoon ngayon para sa iyo. Kaya sabi ng Ebanghelyo, death will come like a thief in the night, and you will never know when it will come. Darating siya parang magnanakaw sa githating gabi. And so, kapag dumating itong katapusan, itong realidad ng katapusan, ano ang kinakailangan nating gawin? Una, manatili na mapagbatsyag. Vigilant ka. Hindi pwedeng pabanjing-banjing. Hindi pwedeng pa-easy-easy lang. Baka dumating siya nang di mo inaasahan. Pangalawa, manalangin. Ang pananalangin ay ang ating channel, ang ating connection sa Diyos. May mga tao basta ako hindi ako madasalin, basta ako gumagawa lang ako ng mabuti. Mali yan. Ang nagsusustain sa atin sa pagiging mabuti ay ang ating pananalangin. Pangatlo, kinakailangan nating maging matapat. Ito nga ang problema mga kapatid Nagiging matapat lang tayo pag may mga tao nakakakita. Kapag mga tao ang bait naman ni sister. We want people to see that we are faithful. But we are being expected to be faithful kahit walang nakamatsyag sa atin. And that is what true faithfulness is.
Hindi lang kung maayos ang buhay, hindi lang kung mahayahay ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Inaasahan tayong maging tapat sa panahon na kahit ikaw ay nahihirapan. Merong isang istorya nangyari ni 19th century. Merong mga mambabatas na nagtitipon sa isang korte. Gumagawa po sila ng mga panukala. Nung hapon na yon, 3:00, bigla pong nagdilim ang kalangitan. Talaga, it was a complete darkness. But it was just only 3 o'clock in the afternoon. So everybody was afraid. Natatakot sila. Kaya merong isang tumayo, "Sir, if this will be the end of the world, I suggest that let us dismiss this gathering, the session." Forthwith. Hindi, dinagdag ko lang yung forthwith. Let us dismiss so that we will be with our loved ones. Sa Tagalog nun, kung ito man ang katapusan na ng mundo, matapos man lang ito kasama natin ang ating minamahal sa buhay. So somehow agreed to that suggestion hanggang merong tumayo. "Sir, if I may," sabi niya, "kung ito man ay katapusan, maganda ang kanyang suggestion. Pero kung ito ay hindi katapusan, tayo ay mauuwi bilang mga katatawanan. Tayo ay nagtatakbuhan dahil tayo ay naduwag na humarap sa ating katapusan. But if this is the end," sabi niya, "and my Lord will come to me today, I would like to see Him, me on my duty, doing what is being expected. So let us go and continue the session and do what is being expected from us." Galing, no? Kung ano ang inaasahan sa'yo, sana doong ka matagpuan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang binasa kong ebanghelyo yung mas mahaba because I would like also you to hear yung huling parte ng ebanghelyo na binigyan tayo ng maraming bagay. Kaya, hahanapan ka rin ng maraming bagay. Binigyan ka ng panahon, binigyan ka ng talino, binigyan ka ng kayamanan. Ang tanong, saan mo at paano mo ginagamit itong mga bagay na ito? Tanong ko nga last week sa aking pagdinilay. Sa harap ng Panginoon, meron tayong 2 katanungan na sasagutin. Unang tanong, paano kayo maman? Tanungin niyo yung katabi mo, paano kayo maman? Diba? Yung iba baka rin makasagot ng ganito, Father, yumaman po ako kasi wala naman po ako magawa Nasa sistema na po kasi. Di ba? Ganyan yan Father, meron tinatawag na SOP. Di ba? Standard Operating Procedure. Alam na natin pag SOP, di ba? Ang ibig sabihin ng SOP, mayroong lagayan. May lagayan. Imagine, yung kabuktutan sa gobyerno naging Standard Operating Procedure. Di ba dapat kung Standard Operating Procedure ang gagawin kung ano ang tama? Ayun, yumaman ka nga. Pero maaaring ang iyong pagyaman naman, sabihin mo, Father, nagsunog po ako ng kilay. Tignan niyo naman po ang kilay ko. Peki na yan, tattoo na yan. Dahil nag-aral ako ng mabuti at yun, nakakuha po ako magandang trabaho. At yun, sinuwerte po't ako yumaman. Maaring kaya nating lagpasan yung unang katanungan, paano ka yumaman? O maaring sabihin mo, Father, yumaman po ako kasi nakipag-boxing po ako. Ayan, Manny Pacquiao lang ang level, di ba? Pero sa pangalawang katanungan, baka hindi ka makalagpas. Dahil ang pangalawang katanungan ay ganito, ano ang ginawa mo sa young gap? Ano ang ginawa mo? Ito ba ay tinago mo lang? Makasarili mo lamang bang itong ginamit? Naalala ko tuloy isang kwento ng isang napakayaman na tao. Pangalan ay Warren Buffett. $60 billion
ang kanyang asset, net worth. Hanggang sa nagdesisyon siya, tinang akin natatanggap, ibibigay ko sa mga nangangailangan. Alam niyo kung magkano, ilang porsyento? Hindi 5%, hindi 10%, hindi 50%. At that time, he decided, ibibigay niya ang 70% ng kanyang natatanggap sa mga nangangailangan. That was long time ago. Alam niyo kung anong latest? He changed his mind. Father, sayang, no? Change his mind. Hindi. He changed his mind, not anymore 70, but 99.5% of his fortune will be placed in philanthropic use. I am sure by giving and sharing what he has, everything will be accounted by God. Ganon din tayo. Merong pagsusuri na magaganap at nakalista yon lahat sa Diyos. My dear brothers and sisters, make sure when death comes, kung darating man ang ating katapusan, ang iyong katapusan, make sure that you have used what you have to win a place there called heaven.